Oh. Tapos ngayon, mga kababayan, eto pa. Yung sunod, ako po. Diyos ko, mga kababayan. Si Kiko Barsaga. Sige, dito tayo kay Kiko, mga kababayan. Ako, putang ina. Mga kababayan. Si Kiko Barsaga, mga kababayan. O, anong nangyari? Nako, mga kababayan, kakasuhan na ng NBI. O, matanggal na bilang kongresista, nakakasuhan pa ng inciting to sedition at saka criminal case, no? Makakasuhan, mga kababayan, si Kiko Barsaga. Ito po ha, mga kababayan, Kiko Barsaga, patay ka dito. Nako, Kiko. Nako, kakasuhan ng criminal case. Oh, eto, mga kababayan. Pakinggan natin. Opya. May ads lang ha, Dad is mga still the one who kababayan. buys toys. This anti-gravity track car is loved not only by... Rosalie, ano yung hiling sa reklamong inihain ng NBI laban kay Representative Barzaga? Aga nire-rekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa Kamara na magsagawa ng investigasyon at patawan ng disciplinary sanctions si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Kabilang yan sa kahilingan ng NBI na maghain ng ethics complaint laban sa neophyte lawmaker kaninang umaga. Kaugnay ito ng siyang na social media post na may kaugnayan sa nangyaring gulo o putukan ng Baril Senate of the Philippines noong May 13, 2026. Kabilang narito ang alegasyon ni Representative Barsaga na may pagtatangkang assassination umano laban sa ilang senators. Ayan. Kung si NBI Director Attorney Melvin Matibag ang Actually, mga kababayan, nabasa ko po yon yung post ni Kiko. Hindi lang isa yun, marami yun, sunod-sunod yun eh. Sabi niya, putukan na sa Senado. Abang-abangan ninyo kung ilan ang nabaril, ilan ang natamaan. Malalaman nyo kung ilan ang namatay. Ganon yun eh. Ganon yung post niya, mga kababayan. Putukan na sa Senado. Ginera na ang Senado. Abang-abangan nyo sa mga susunod nating post or update kung ilan ang namatay at ilan ang natamaan. Putang ina oh. Diba, mga kababayan? Parang si Aimee lang eh. Hala, nakakatakot. Pinagbabaril na kami. Lahat kami aarestuhin. Natatakot na kami. Putang ina, dapat si Aimee, isa yan sa kinasuhan sa NBI eh. nais nitong makatawan ng expulsion ang kongresista. Sa tingin niyo po deserve na niyang ma-expel from the House? Well, personally, yes. Bakit po, sir? Well, his behavior says so. Yeah, I think it's not a proper behavior to congressman. Diba? Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng NBI na maghain ng reklamong kriminal laban kay Congressman Barsaga sa susunod na linggo. Kabilang na rito ang pagpapakalat ng fake news at inciting to sedition. Patay. We already filed this. There's also a prayer dun sa aming complaint na proper criminal action can be undertaken action with the House Committee on ethics. But just the same, we are reviewing other charges and preparing that. Wala namang direktang tugon si Congressman Barsaga sa ethics complaint ng NBI laban sa kanya. Pero nang tanungin sa reaksyon nito, ang sagot nito ay pumalya umano ang pag-atake sa Senado at nananatili ang Senate majority. Aga 2 beses nang pinatawan ng 60-day suspension ng Kamara. Itong si Representative Barsaga dahil sa disorderly behavior at mga paglabag sa panuntunan ng Kamara. Balik sa iyo, Aga. So narinig nyo, mga kababayan, no? Pinag-aralan na at kakasuhan na ng NBI si Kiko Barsaga ng kriminal at saka inciting to sedition dahil sa ginawa niyang pagiging kritiko nga sa administrasyon at kung ano-anong mga post, no, pinapakalat niya at para malinlang at sabi nga ni PBBM, kawawa po ang mga babiktima sa fake news at kawawa rin po yung mga maniniwala sa fake news. Sabi nga ni PBBM mismo sa kanyang kapatid na she should fire his staff, no, na her staff, no, na nagbigay ng info or wrong info kay Aimee. So ngayon, mga kababayan, kakapasok lang na balita, si Kiko Barsaga ay pinatalsik na po bilang congressman. Ito na po. Mga kapuso, pinatalsik na bilang congressman si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Kasunod yan ang inihain mga ethics complaint laban sa kanya at nakatutuklay si Rafi Tiba. Ayan na, mga kababayan, syunggal na.
Ivan, sa botong 265 na pabor, 15-4 ang hindi pabor at 8 nag-abstain o hindi bumoto ay pinatalsik na ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. So sa madaling salita mga kababayan, hindi na po si Kiko congressman. Pinatalsik na po siya. Wala na siya. Alam mga kababayan, first time in the Philippine history na napatalsik bilang congressman si Kiko Barzaga, no? First time in the Philippine politician history na napatalsik, no? Bakit mga kababayan, tanong ko lang, meron bang nangyari noon na merong kongresistang pinatalsik dahil krong-krong, dahil may saltek? Parang wala naman yata. Meron siguro yung mga namatay, no, napalitan. Pero sa ngayon, si Kiko Barzaga po ang kauna-unahan congressman in the Philippine politics history na pinatalsik. Mga kababayan. Di ba? Pinatalsik na po siya, mga kababayan, at wala na po itong posisyon sa Kongreso. Kawawa naman. Like po tayo, mga kababayan. No? Siya pa lang ba, mga kababayan? Paki-comment nga po. Oo, I hope the same thing is done for Cayetano. Other resign voluntarily. Oo, yung iba, mga kababayan, nag-resign. Diba? Yung iba naman, namatay. Oo, pero si Kiko talaga, mga kababayan, ay talagang tinanggal talaga siya dahil may saltik eh. Ito ay matapos ilabas ng House Ethics Committee ang kanilang rekomendasyon sa consolidated cases ng kongresista sa Ethics Committee. Matatanda ang 2 beses pinatawan ng 60-day suspension si Congressman Barzaga dahil sa mga paglabag sa Rule 20 ng Section 141A at D ng House Rules o Unparliamentary Behaviors at Section 4AB ng Republic Act 6713 o batas sa tamang decorum o pag-uugali ng isang halal na opisyal. Dahil dito, ang rekomendasyon ng House Ethics Committee, expulsion. Ito na ang pinakamataas na penalty para sa isang ethics complaint. Ayon sa kanilang committee report, ay tila hindi na bago noong 2 60-day suspension yung naging ugali ng kongresista, kaya sinasabi nila na hindi na ito mareremedyohan kahit expulsion na lamang ang pwedeng maging penalty para sa kongresista. Nasa loob ng sesyon, si Representative Barzaga nang basahin ng rekomendasyon para sa kanyang pagpapatalsik. Ilang kongresista naman agad ang tumayo para questionin ang rekomendasyon ng pagpapatalsik at may ilang nagsalita rin pabor sa rekomendasyon. Kanina umaga ay may pahabol pang ethics complaint si NBI Director Melvin Matibag dahil sa mga akusasyon ni Representative Barzaga laban sa NBI na gusto nilang pasukin ng Senado para daw i-assassinate ang ilang. So sa madaling salita mga kababayan, nakahabol pa ang ethics complaint ng NBI kay Kiko, pero sa ngayong hapon, actually lang to alas 7, si Kiko po ay natanggal na. So pinatalsik na po siya bilang kongresista. So wala na, ethics complaint, wala nang mangyari doon. Pero itong inciting to sedition ay tatalab na kasong kriminal kay Kiko. Pero yung ethics complaint wala na kasi ano pang i-ethics sa kanya kung syunggal na nga pagiging congressman. So deserve. Para sa akin, actually mga kababayan, is kaibigan ko, pinsan ni Kiko, no, yung mga ni Kiko. So naging kaibigan ko rin naman. Kahit sila nga hindi nila gusto yung ugali ni Kiko kasi ultimo nga sa magulang hindi nakikinig ito eh. Ultimo nga sa lola hindi nakikinig, ultimo sa mga pinsan hindi nakikinig, at ultimo sa kapatid hindi rin nakikinig. So deserve mo 'yan. No? Kasi mga kababayan, kung hindi mo kasi sila disiplinahin, hindi magbago eh. Dapat lang deserve niya 'yan, mga kababayan. No? Kahit nga yung kaibigan ko na pinsan niya, isa nga ang sabi, baliw 'yan. Dapat lang, walang mudo, nakakahiya. Lagi kong kausap yung yung pinsan niya, kaibigan ko eh. Walang mudo yan, dapat lang. Hindi nakikinig sa magulang yan, matigas ang ulo niyan. Ultimo nga tatay niyan, kung buhay pa yung tatay niyan, hindi mangyayaring ganyan. Kaso lang, wala na yung tatay. So, yun po yun, mga kababayan. So, goodbye, Kiko Barzaga. And you may rest in peace tuloy. Maglaro ka na lang sa computer, Kiko. Baguhin mo yung ugali mo, Kiko. Huwag ka na maging bata, Kiko. Diyos ko, sing edad lang tayong dalawa eh. Abnormal ka pa rin eh. Yeah, kailangan mo pa yatang dumedi kay kay Jenny. Ay, Mayor. Kailangan mo pa yata dumedi eh. So, yun.
mga kababayan, no? Sa madaling salita, wala na siya, syunggal na, ligwak, ganern. O, Kiko, magpakaano ka na, magpaka-matured ka na. Tigilan mo na yung pagiging computer games dyan. Oo, isipin mo naman, congressman ka na. Oh. Hindi ka na elementary, hindi ka na college, hindi ka high school, Kiko. Adult stage ka na, 30 mahigit ka ni. Mas matanda ka pa sa akin, 2 taon ni. Di ba? Yan, tigil-tigil mo na yan. Oh, so yun lang ha. Mga kababayan, ang kakapasok lang ng balita, bukod sa kakasuhan siya ng NBI, no, bago man siya natanggal bilang kongresista at finally, confirm, tanggal na si Kiko, may pahabol pa. Inciting to sedition. Putang ina. Pero ito mga kababayan, do you think na natanggal itong si Kiko, magbago siya? Hindi. Hindi magbago to. Kasi alam niyo mga kababayan, mas lalong titigas ang ulo ng batang yan kasi alam niya wala na siyang posisyon sa gobyerno. At mas lalong gagamitin niya yan eh. Yung pagkatanggal niya ngayon, gagamitin niya yan. Gagamitin at gagamitin niya yan. Hindi magbago yan. Ang ano kasi dito mga kababayan, ang ginawa ng mga congressman ay bilang disiplina. Pero hindi magiging way yan para magbago si Kiko. Mas lalong lalala yan. Bakit? Wala naman na siyang iniisip na constituent eh. Wala din siyang iniisip na kasiraan. Kasi bakit? Sira na siya, tanggal na siya. So, mas lalong lalala yan. Mga kababayan, mark my word. Mas lalong titindi yan. Hindi po yan mga kababayan na gagamitin para magbago? Hindi. Mas lalong lagi nyong nakikita sa mga rally yan. Mas lalong nakikita nyo at magre-rebelde talaga yan. Diyos ko mga kababayan. Yun na yun, sabotable na yun. Hindi na kailangan i-memorize yan. Mas lalong lalala yan. Kasi bakit? Wala naman na siyang iniisip na nakakahiya naman sa aking mga constituent, no? Sa aking mga nasasakupan, nakakahiya naman sa aking lalawigan. Wala na siyang ganung iniisip. Kaya ngayon, mga kababayan, free na siya. Maliban na lang kung makulong siya. Pag nakulong siya, matigil na yung pagiging krong-krong niya. Pero hanggat nasa laya siya, hanggat wala na siyang iisipin na mga nasasakupan or constituent at wala na siyang iisipin kasi hindi na siya congressman, mas lalong triple ang pagiging baliw niya. No, mga kababayan, tama. Alam nyo, opo, Ma'am Floripin, hindi pa po siya. Hindi pa yan, wala pa yan si Kiko, kumbaga jowa-jowa pa lang. Kasing edad ko lang yan si Kiko. Kami lang yan, nila Mima, si Kiko, ako, sino pa, yung mga kasabayan ko. Jake Magnus, yan, mga magkasing edaran lang kami yan. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, ako naman sa totoo lang, nakawa naman ako kay Kiko. Kasi syempre, bilang pareho lang kami, halos kaidaran yan. Alam nyo, ako gusto ko man maging kongresista, pero paano ako maging kongresista kung wala naman akong, 'di ba, kakayahan para ganyan. Pero si Kiko, binigyan ka ng opportunity, naging congressman ka, dapat ginamit mo 'yan, 'di ba? Mga kababayan ha, blessed or swerte si Kiko na meron siyang angkan na ganyan na nakapasok siya sa politics. Alam niyo, ang hirap kaya. Maraming mga kabataang nangangarap na makapasok sa politika at magkaroon ng posisyon para magamit ang kanilang platform or ang kanilang boses. Pero si Kiko, sinayang eh. Parang si Charis lang, kaganda na ng buhay mo. Nag-tomboy ka pa. Hindi naman masama magiging tomboy. Pero mga kababayan, wala eh. Wala, sinayang, sayang. Yun lang, sa madaling salita. One word, anong masasabi mo? Isang salita lang, sayang. Ganun po yun, mga kababayan. Pero sa mga nagtatanong kung magbago ba, wala, hindi magbago yan. Maglalala pa yan, times 3 pa ang lala niyan. Pero matigil lang yan pag nakasuhan at nakulong. Matigil lang yan pag nakulong, walang piyansa. Ganun yun. Pero kung as long as may piyansa, kakalaya, babalik ulit, kulong, laya, piyansa, balik ulit, wala. Wala yan. Times 4, times 5 pa ang lala niyan, mga kababayan. Pero kahit ganun pa man, sa kasawiang palad, Yuminaw, rest in peace na naman. Maglaro ka na lang sa computer, Kiko, para matapos. Tapos, sumabay ka ng post sa Facebook, tapos sumama ka sa mga rally, o di tapos, takbo ka 2028. Hilira ka kay Sarah. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po.